Babaeng nanggugulo raw sa iba't ibang barangay sa Nueva Vizcaya inaksyonan ng resibo. Sa pag-ikot namin, napag-alaman naming madalas ding maglagi sa public market ng bayan ng Solano ang babae. Kuminsan po, nagpumupunta siya dyan sa mga ukay-ukay, gano'n. Yung time po na nagwala po siya nung last time ay kuwan, marami siyang mga kinalat na mga paninda po dito. Ang traffic enforcer na si Edison, makailang beses na raw hinabol at muntik ng sakta ng babae. Ang tawag namin yung babae na yon, catwoman madam ang tawag namin kasi nangangalbot yun. Kasi pag hinawakan namin, nagwawala na po siya. Tapos nung nakita ko yung bata na hinawakan niya, inuntog niya sa tricycle, yun po, nawat ko po. Kwento naman ng isang street food vendor sa Solano Market. Nagwala siya doon, yung kinalat niya yung mga benta. Tapos may nakita siyang helmet, binato niya dito, buti hindi kami natamaan. Kinabukasan May 17, 2025 sa patuloy na paghahanap ng resibo sa babaeng tinutukoy ng mga tao, nakilala namin ang pinsan ni Valerie na si Diane. Nanakaw na naman ng cellphone. Kumukuha pa siya ng mga bagay-bagay na nagugustuhan niya. Pinsan siya ng 32 taong gulang na inirereklamong babae na si Valerie, hindi niya tunay na pangalan. Pagdating sa bahay ni Diane, may mga dumating din na mga pulis. Si Valerie, nagnakaw daw ng wallet sa kabilang barangay. Alas 10, gabi, minsan po alas 7. Pero ilang minuto pa lumipas, hindi pa rin umuwi si Valerie. Kasama ang resibo, hinanap ng mga pulis ang mga kamag-anak ni Valerie. Matapos ang 2 araw na paghahanap, Andyan po. natunto na rin ng resibo ang inirereklamong babae. Sa isang sulok, natagpuan namin siyang nakaupo at kumakain. Mapapansin din na may mga sugat si Valerie sa kanyang kaliwang paa. Pag-uwi sa kanilang bahay, dito na ibinahagi ni Diane sa resibo na ang kanyang pinsan na si Valerie may karamdaman sa pag-iisip. Nung hindi pa siya ganun gaya ngayon, mabait po. Hindi po siya palalabas, nasa loob lang po ng bahay. Kasama niya po yung mama niya, yung iniwan na siya ng asawa niya. Tapos sumabay yung pagkakamatay ng mama niya. Nahanap ng resibo ang tindahan na pinagnakawan daw ni Valerie ng cellphone. Kwento ng bantay, hindi na rin nila nagawang ituloy ang reklamo ng malamang may kondisyon sa pag-iisip si Valerie. Nung nag-inventory ako, ma'am, tapos nakasaya ko magbilang dito sa labas, ma'am. Tapos pumasok ako sa loob, dun sa stock room namin, ma'am. Tapos, eto una niyang kinuha. Inopen niya muna. Dito kasi yung CCTV namin, sir, na nakalagay. Tapos, parang nagdalawang isip siya na kunin yung pouch kasi puro lip tint lang. Then nakita niya yung cellphone, sir, dito. Tapos kinuha niya. Panawagan ng pamilya ni Valerie, maunawaan ng mga tao ang kanyang kalagayan. Nakikiusap kami sa mga ma'am. Minsan pumupunta sila dito, kami yung humaharap. Naiintindihan naman yung iba, ma'am, yung sitwasyon niya. Minsan na rin nilang napatingnan si Valerie pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nila na ituloy ang pagpapagamot sa kanya. Pinunta po sa Pangasinan noon yan, ma'am. Pina-check up ng kapatid niya. Pina-check up din pero wala ring nangyari, ma'am. Dahil stroke patient ang ama at menor de edad pa ang anak ni Valerie, pahirapan daw matutukan ang kalagayan niya. Marami lang akong gastos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko makatrabaho. Nandiyan lang ako na ako maghanap ako ng pagkain namin. Sila gusto ko sana nandito sa bahay. Nakausap din ng resibo ang anak ni Valerie. Hindi raw niya maiwasang mahiya sa tuwing nababalitaan ng mga panggugulo ng ina. Takot na lang po. Baka may maghulisan. Nahihiya po. Kasi nakasaro. Sana gumaling na yung mama ko. Tanging hiling niya para sa kanyang ina. Ma, sana gumaling ka na. Para matugunan ang hiling ng pamilya ni Valerie, inilapit sila ng resibo sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD ng Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakakuha tayo ng dokumento mula sa pagamutan. Ito ang medical certificate na inilabas ng Region 2 Trauma and Medical Center Nobyembre noong nakaraang taon. Nakasaad dito na mayroong schizophrenia si Valerie, isang kondisyon sa isip na nakakaapekto sa ugali at sa persepsyon.
sa realidad ng isang tao. Piniliwanag din ng MSWD ang initial assessment kay Valerie noon at plano para sa kanya ngayon. So, since dito po sa province ng Nueva Vizcaya, wala po tayong facility na nagkikater sa need ni ma'am. Although meron po ang R2TMC, ang Region Trauma and Medical Center. Pero unlike po sa Cagayan Valley Medical Center, wala pong mga expertise dyan sa R2TMC that could provide itong need. Para masimula na ang gamutan, nagdesisyon ng LGU na dalhin si Valerie sa Cagayan Valley Medical Center. Kaya ang ginagawa po namin dito, ina-address namin yung urgent need niya, which is kung very aggressive na talaga siya at hindi na mapakalma, nire-refer na agad namin siya sa CVMC, which is yung Cagayan Valley Medical Center ng Tuguegarao City, for proper assessment, treatment, and medication po. Pero maya-maya lang, biglang nagwala si Valerie sa kalagitnaan ng mga pag-uusap. Para kumalma, inuwi muna si Valerie sa kanilang bahay. Kinabukasan, oras na para ihatid siya sa mental facility sa Cagayan Valley na may sapat na mga pasilidad para sa kanyang kondisyon. Doon muna mananatili si Valerie hanggang sa gumaling, pero umalis na naman daw si Valerie. Naaawa nga ako sa kanya. Nahanap ko doon sa bypass. Kasama ang resibo, sinuyod muli ni Dayan ang mga lugar na madalas puntahan ni Valerie. Pero si Valerie, nakauwi na pala sa kanila at naghihintay sa kanyang pinsan. Nakaupo madam, nagsusulat. May notebook siya, nagsusulat siya. Sinabi, nakita ng pinsan ko doon sa bypass. Sinakay niya ako, sinundo ko doon. Pagdating ng ambulansya na magkakatid kay Valerie, isinakay na siya ng health workers. Kasama ni Valerie ang kanyang anak, tiyakin at kapatid na magbabantay sa kanya sa facility. Ma'am, maraming salamat po sa GMA Resibo, ma'am. Salamat po at may papagamot na namin yung kapatid ko, sir, ma'am. Para lubos na matulungan ang mga tulad ni Valerie na may karamdaman sa isip, kailangan ng walang hanggang suporta at pasensya mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ang tulong mula sa lokal na pamahalaan at mas mahabang pag-unawa mula sa lipunan.